guys! Welcome back to my channel. It's me, Curly Abigail, and for today's vlog, we are finally here in Hong Kong, known as the City of Skyscrapers! Ladies and gentlemen, welcome to Hong Kong International Airport. Local time is 7 p.m. and thank you for flying with us. We're finally here na. Okay, so right side daw sila. Hanapin natin. Saan yung right side? So we are walking. Puntahan natin yung mga pinsan ko. Ayun! Nakita ko na! Annyeong! Hi guys! Hi guys! Hello! Kaya pa kaya? Nalulungkot na kayo? Nalulungkot ka? Ganda naman ito. After arriving at Hong Kong Airport, I withdrew cash from Bank of China with no fee and a great exchange rate. Then we took the A11 bus to Causeway Bay. I didn't buy an octopus card, I just used my GoTime bank card, and it worked perfectly. It was very convenient and made traveling around Hong Kong much easier. We stayed at the Charter House Causeway Bay, and the location was great. It's near bakehouse, shops, and convenience stores. The room was clean and spacious. For the price, I highly recommend this hotel. Hi guys! Hi! So, anong review mo sa ating room? It's okay naman for the price that we got it for. Pero, yun nga, dahil apat tayo, kulang yung mga amenities nila. Pero, we'll try to request for extra. So, yeah. Ayun lang din. May kasama yun. May kasama ko yun. Bakit? Ayoko. What can you say about the room? Okay naman siya. Malaki naman yung bed. Kasyang-kasya tayong lahat. Pero, ayun, kailangan maayos yung pagkakasalansan natin ng bags para maayos tingnan. That's it. Ikaw, sir, ano pong masasabi nyo? Lambot. May chandelier sila. Kaso ang problema lang. Ayan na yun. Hindi, actually maganda siyang bagay. Kasi minsan tutulog ka, mauuhaw ka. Ganito lang. Inom ka na. Di ba? Meow, 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 meow. Kailan birthday mo ta? Bag ko 24. Hindi niya po mabuksan yung bag niya kasi may kandado ba naman? Pero may kandado. Tapos wala pang indicator kung saan lalagay Yung yung password. maleta ba naman, ginawang pinto. Nilagyan ng kandado. Hindi niya mabuksan ngayon. Ito yung susutin ko sa Disney. Hanggang matapos tong trip na to. Ang baho. Wait lang. Ang aming dinner ay convenience store na lang kasi kami ay pagod na. So, convenience store and pumunta kami sa isang local na dim sum siomai na place. So, super mura lang itong ating dinner kasi pagod na and para makapag-ready tayo for tomorrow. So, tara guys and kain tayo. Anong lasa ng ating shrimp na Natikman na. Siksik siya. Totoong shrimp laman? Or ano na? Parang giniling na shrimp na siya. Giniling na shrimp. Tapos itong aming noodles ay 15. Dalawa na. Cup noodles, kahit nasa Hong Pa natin pang Kong. share. Bakit ang sarap kaya ng convenience store? No? So, ang sarap niya kapag convenience store Wala siyang na sauce. mga authentic No? sauce. Ay, authentic na mga cup noodles. Okay, review mo naman ang ating Ay, panalo. shrimp dumplings. Sarap. Panalo. Siksik siya. Hindi yung tulad sa iba na more on wrapper. Panay shrimp. Mura lang. Allergies. Mura yan. Giniling na siya na shrimp. Hindi. Medyo chunky pa siya. Tsaka ano lang Tapos yan. yung wrapper niya chewy, no? Yeah. 20 lang to.
Tapos sobrang sarap daw. Kasi napasara na sila, kaya konti lang ang nabili na. Guys, tignan nyo. Magsusunod Try natin yung siomay niya sa susunod na araw. Yan na, kitang-kita, shrimp talaga siya. Mas madami yung shrimp kesa sa wrapper. Oh my goodness, Sa TikTok ang sarap. mo Madami yung shrimp talaga. And super mura, 20 na HKD lang. Sarap! Gusto ko maging Chinese. Buksan natin. Ay, grabe yung laman. Oh. Ay, grabe man. Grabe ang laman. So, pakita. 10 HKD lang yan. 10 HKD, siksik liglicker siya guys. 70 pesos. Taran! Pork and cabbage. Taran! Pork and cabbage, 10 HKD lang. Yes! Na-open ko na yung luggage ko! May pang-outfit na ako sa Disneyland! Kala niya maglalabas eh. Kala niya strike Kala ko hanggang Macau, ito suot ko eh. Okay guys, so kain na muna kami kasi medyo pagod na and wala ng energy. So, see you ulit bukas. Bye! Hi guys! So, good morning! Ngayon, this is our day, officially day 1 here in Hong Kong. And ngayon, tayo ay pupunta sa Hong Kong Disneyland! Hello everyone! So officially this is our day 1 here in Hong Kong and now we are finally here in Hong Kong Disneyland, which is known as the happiest place on earth. So halika na and let's explore Hong Kong Disneyland! Here's our first look at Hong Kong Disneyland. The park is beautiful, colorful, and full of magic. Just walking around and enjoying the views already felt like a dream. You can already feel the excitement everywhere. So we're finally here inside the Hong Kong Disneyland and medyo madaming tao and actually mainit ang weather, right? Sobrang init. Buti pala di ko dinala yung trench coat ko. Oo, balak pa naman namin magdala ng mga puffer jacket. Pero ang init pala. And parang 20 degrees above yung weather today. Sakit nung araw sa skin. Yes. So, yon tiis na lang. And since pa-Chinese New Year na, medyo expensive yung price. And by the way guys, nabook ko nga pala yung ticket dito via Agoda. 4,800 pesos ko siya na-book. And also guys, by the way, bumili rin nga pala ako ng Premier Access para dun sa mga rides na medyo mahaba ang pila and that cost around 1,500 pesos. Pero ayun, since pa-Chinese New Year na Tier 3 ang nabili nating ticket which is nasa around 4,800 pesos. Pero yeah, let's go and explore na natin ang Hong Kong Disneyland and mag-rides na tayo. Okay, so we are finally done dun sa Hyperspace Mountain. So, anong masasabi natin? Nasa I love you. Nasa number 1. Nakita natin ang stars. Pero grabe, extreme ride siya, guys. Medyo nakakahilo siya, to be honest. Kasi, panay ikot, tapos mabilis. Para siyang roller coaster, pero nasa dilim kayo talaga. So, it's a really good start for our first ride here in Hong Kong! Hong Kong! M-I-C-K-E-Y Mickey Mouse Clubhouse! Okay, so try natin tong turkey leg ng Disneyland. Ang price niya dito is 160 Hong Kong dollars. So parang nasa 1,200 pesos ang isang ganito. Malaki siya. Ito kamay ko ah. Basta malaki siya. Okay, so ito yung meat niya. Medyo maano siya. Ma-reddish pink, ganun. Hindi siya hilaw. Ganito lang talaga yung color ng meat ng turkey. Tikman natin. Kapag pala binili nyo, hindi na siya ganun kainit.
Hindi naman siya lasang chicken talaga. Para siyang chicken na pork na beef na pinaghalo-halo. Ganun ang lasa niya. Pero yung pinaka-taste niya, yung texture niya pala ganun. Yung pinaka-lasa niya, nasa siyang ham. Parang ham. Ganun. Na hindi ganun katamis. May lasa siya, hindi siya bland. Masarap siya. Pero, pwede kang kumuha doon ng ketchup kung gusto mo. As sauce. May mustard din. So, overall, worth it ba siya ng 160 Hong Kong dollars? 1,200 pesos? Sa akin, hindi. Kasi, magbili ka na lang ng chicken mo. Tapos yun na lang yung kainin mo. Pero, para sa experience, worth it to kung gusto mo ma-experience. Pero yun nga yung pinakalasa niya. Hindi naman siya super special. Pero it's cool to have lang na magkaroon ka ng malaking turkey leg. Hi guys! So, ito, pagod na kaming lahat. Ayan, gusto na lang namin umuwi sana sa hotel at matulog. Pero at least, pagod tayo saan? Pagod tayo saan? Sa Disneyland, Hong Kong. Sa Disneyland, Hong Kong. So ngayon magra-rides na kami kasi sayang ang bayad pagka mahal-mahal at dugot pawis namin to. So ayun, Ilang puyat ko din to. At stress. ilang salita ako din to at pagngiti-ngiti. Ilang beef at chicken ko din to. Ikaw po. Ikaw pa nga pang Ilang passport power bank battery inside ko to. You have 2 kilos excess. Ikaw, pang ilang mo yan? Send me your Anydesk address. Anydesk address. Saka ganun niya, Anydesk address. Pang ilang beef or chicken ko to? Ha? Tapos sasagot nyo, yes. Anong yes? Beef or chicken? Nag-grant yung FA. So, ayun guys, mag-rides na kami para hindi sayang oras kasi 2:15 na rin siya ng hapon. And marami pa tayong gustong, of course, to ma-experience the rides here in Hong Kong Disneyland. Yun yung perks of having a pass or yung premier access kasi mas okay siya na meron kang premium pass para makaiwas ka dun sa haba ng pila and time saver na rin siya. Hindi na kami pumila ng mahaba kaya mas na-maximize namin yung time right now. Papahilot ako. Aray! Kamusta po kayo? Nakakainis tong massager na to. Wala kang tip. Magsara ka na. Sara na kayo. You tired, sis? Yes! So tired. So hot kasi. Yes. We are very tired pero eto kami, nakapila kami ngayon sa mga Toy Story na ride. So 30 minutes waiting time. Let's see if masaya tong rides.
We ended our Disneyland experience with the Lion King theater show. I really enjoyed it. The actors, music, and props were all beautifully performed and so powerful to watch. At night, we watched the fireworks at the castle. The lights, music, and colors made the whole park feel magical and unforgettable. Manhattan guys, yung Ichiran na ramen. It's my first time to be honest. Manhattan siya. Panalo guys, ang sarap. Tapos yung pinili ko palang spiciness is level 3. Sakto lang din yung kanyang anghang. And actually this one costs around 108 HKD. So probably around 800 pesos sa atin. Pero for me, broth pa lang. Super panalo na niya. So you should try this one. Especially for experience at wala pang budget pang Japan. So try muna natin ng Ichiran here in Hong Kong. As we ended our first day in Hong Kong, I couldn't help but feel grateful. When we were kids, going to Disneyland was just a dream we talked about. Back then, it felt so far away, but today we were finally here. It's a reminder that hard work pays off, and sometimes the dreams you quietly hold on to really do come true. Good morning, guys. Today is our day 2 here in Hong Kong. And of course, we will start our day with our heavy lunch. And we ordered pineapple cake. Ay, hindi pala Taiwan. Hindi pala to Taiwan. And we ordered pineapple buns. So, isa ito dun sa sikat na pagkain here in Hong Kong. And actually, may egg and may ham siya inside. So, and also with free coffee siya. And imagine, this one costs around $44 lang. And so ngayon tikman natin siya. So of course, coffee. Mag-coffee muna tayo. So may milk siya. And medyo maasim yung beans. Pero sarap din. And this one, ito naman yung ating pineapple bun. Let's try it. So, kuha tayo ng knife and fork. Kuha natin siya. Taste test tayo ng ating... Ang laki niya guys, so. So, hatiin ko muna sa gitna. Para... Tikman muna natin yung pinaka-bun niya. Yung pinaka-tinapay muna para hindi ma-overpower ng mga ham. Yung tinapay is manamis-namis siya. Pero hindi ko lasa yung lasa ng pineapple. Pero hindi ko alam ba't pineapple. Hindi ko alam. Ba't yung tawag? Pineapple man dahil sa itsura niya, hindi sa lasa. Walang pineapple yan. Ay, ganun. Kaya ako yung taas niya. Ay, ganun pala yung halatang hindi ako nagsisearch. No? So, yung pineapple bun pala, hindi literal na lasang pineapple. Nag-expect tuloy akong lasang pineapple. Mukha lang pala siyang pineapple. Kasi nga yung sa itsura niya, yellow siya. Tapos, ayun, pero manamis-namis yung tinapay.
And now, tikman natin siya with egg and ham. Sarap. Perfect ng lasa niya, guys. Kasi nagbe-blend yung tamis nung pineapple bun. And then, tapos savory naman yung egg and ham. So, for me, ang sarap nito. You should try this out. And syempre, mura siya. Imagine yung isang coffee pa lang sa Hong Kong. 17 to 20 Hong Kong dollars. Pero dito free mo na siya makukuha. Tapos meron ka pang meal. So, for me, very affordable to. So, you must try this, especially if magbe-breakfast kayo. Morning, guys. Officially, this is our day 3 here in Hong Kong and this is our last day. And yan, nandito kami sa Bake House para tikman yung kanilang egg tart. Of course, bago tayo umuwi, kailangan natin yun matry. So, ngayon, buti walang pila, kaya makakapasok tayo agad. Laglag ah. Sarap. Sarap. Nasang ano? Hindi siya overhyped. Masarap talaga siya. Totoo. Yung pinaka-crust niya, parang croissant. Ganun. Ano, flaky siya. Tapos ito, para siyang yung brulee na leche flan, ganun. Sarap. Gusto ko yung pagka-crispy niya. Like, Yes, ASMR. Ang sarap niya, tsaka gusto ko yung, ano siya eh, parang hindi creamy. Rich yung lasa niya. Saka kahit punong-puno guys, hindi siya yung parang overflowing yung pakiramdam niya pag kinain. Rate out of 10. Ano rate mo dito? Nine. Para sa price niya, Yeah. 14. Isang peraso. 14 isa. Kaya nga isang peraso, Good naman siya. 8.5 ako. 8. Kasi medyo mahal siya para sa isang maliit na ano. Pero sa sarap naman, sarap. At sa Hong Kong mo kinakain. Oo, wala naman spinach. Okay, so ngayon, I will try this one, ang ating egg tart from Bake House. Tignan natin, first bite. Nam-nam. Tapos, not too sweet. So, perfect yung lasa niya. Hindi overpowering yung sweetness. Tapos, very nam-nam din. Milky ba? May pagka-milky din yung kanyang lasa. And yun nga, gaya ng sabi nila, yung crust niya sa labas, very crispy. So, for me, worth it itry itong Bake House. Kaya pala sikat na sikat siya here in Hong Kong. Ngayon naman, guys, tayo ay pupunta sa Circle K para bumili ng kape. Kasi medyo pricey yung kape nila here. So, that's why nag-plan kami na sa convenience store na lang bumili ng coffee. And kasi ang sarap niya i-partner sa coffee. So, bili tayo ngayon ng coffee. And dito sa branch pala sa Causeway Bay ng Bake House, wala siyang dine-in. Kaya, sa gilid na lang namin kinain. And ngayon, bibili na kami ng coffee here in Circle K. Okay guys, so ngayon nandito tayo sa isang bakery nila. Actually, dahil Feb 17 ngayon at Chinese New Year holiday sa kanila, mostly no shops ay sarado. So ito yung naabutan naming bakery. Umorder kami ng egg tart na iuuwi. And also bumili rin ng pineapple bun. Yes, isa yan sa sikat dito. So, you should try this out. So ngayon, bibili lang kami and punta na tayo sa ating next stop.
So, kakatapos lang namin mamili dito sa Bestmart 360. And ang dami namin na pamili. Sobrang mura lang dito, guys. So, if Mas mura sa mga KitKat. Yung ibang products, no? Pero meron ding products na dito, meron doon wala. oo, so kailangan ikutin nyo yun. Bestmart 360, welcome. Tapos if kaya nyo rin puntahan yung DS Groceries, puntahan Kaso nyo hindi rin. natin. Kaso hindi na namin napuntahan kasi wala ng time. So ngayon, after this one, of course, kakain na tayo sa Cafe de Coral. For lunch, we tried Cafe de Coral, one of Hong Kong's most popular local fast food chains. The food was affordable, served quickly, and surprisingly delicious. It's a great option if you're looking for a quick and budget-friendly meal. Hi guys! So, ang in-order ko is baked seafood with rice. And ang sarap, with cheese din, syempre. Ang sarap niya, actually. Kasi mahilig talaga ako sa cheese and seafood. Tas malaman siya. Ang daming laman. Hindi siya tinipid, guys. Tingnan nyo yung ano niya, yung size niya. Para sa price, kita ba? 53? 53. Tapos, tignan mo, iba't iba yung laman. May fish, may shrimp. Ano to, crab stick? Crab stick pa. O, tas overload ng cheese. Masarap siya. Sa akin yung Hong Kong classic. Crispy pork. Saka yung duck. Tikman natin. Hindi ko pa natikman. Ito yung pork muna tayo. Yung lambot. Malambot siya. Nasa siyang liempo natin na hindi ganun ka-salty pero malambot. Ganun. Yan yung lasa niya. Kaya naman parang mas porky lang yung lasa niya. Kasi yung duck, lambot din yun. Yung meat niya hindi siya parang chicken, parang pork siya. Tapos yung lasa niya, lasang typical Chinese food na ni-roast. Ganun yung lasa niya. Parang Chinese spices, parang ganun. Masarap yung yung food, pero especially malambot. Okay, it's our third to review our food. So ngayon, ako ay umorder itong, I forgot, this one is barbecue pork combo. So isa siya sa chef's choice nila, kaya ito yung in-order ko. So may chicken siya, pork yata, tapos itlog na maalat. And let's try it. Itong pinaka-meat niya. So pork siya. Ang tamis. Manamis. Alam mo yung tocino? Lasang tocino, ganun yung lasa niya. Chicken. Ang sarap yung chicken. Para siyang ma-explain. Lasang adobo. Ba't gano'n? Ba't lasang adobo? Chinese. Ano mo yung lasang chicken adobo? Ba't gano'n yung panlasa ko? Ang sarap din tong chicken. And may gulay din siya, which is good. Hi guys! So yung in-order ko naman is yung Thai red curry fillet. Fish fillet with rice siya. 53 lang siya, ang mura niya. Tapos ang laki niya guys, as in, ang laki niya. Parang na-overwhelm ako kainin, honestly. Masarap siya, lalo na yung fillet niya. Pero yung sa curry, hindi siya lasang yung red Thai curry. More on parang Japanese curry yung lasa niya. Okay naman siya, sulit siya for me. Tapos yung fillet niya, soft siya, pero ang crunchy niya pag kinain. Ang ganda nung parang breading niya. Perfect. Tapos may fish pa siya, yung loob. Oo. So seafood siya? Fish siya, oo. Fish. Tapos may egg. So how much? Magkano siya? 53 lang. Mura na. Hong Kong dollars. Ito naman Ang laki na eh. 50 Hong Kong dollars. Tapos may free tea na siya. And then siya nag-add-ons lang ng Coke for only 7. Kaya 60 lahat. Not bad. So kain na muna kami. And that's it. Tadakimasu.
Okay, so mix natin yung ating drink. Let's mix our milk tea for only 38 HKD. So, isa daw to sa sikat here. Sabi 50 years to. Yung recipe. 50 years na tong recipe na to. So, try natin siya. Super tamis. Yung boba, pero yung milk tea, same sa, Ano lasa sa kahapon. Mas matapang lang yung tsaa niya. Mas tea. Nangingiwa. Ganun yung, ano nila, yung milk tea nila, matapang yung tsaa. Ay, ganun. Oo, feel ko, ayun yung style nila. Okay, ikaw. Ako matapang yung tiyan niya. Pero, basta kakagatin mo yung boba, okay naman siya. Pero hindi ba Nababalance na-overbalance yung niya? Ano lasang bulaklak? Hindi Ano lasang bulaklak? Ang tapang ano siya, guys. Medyo mapait siya na maasim sa unang nasa. Pero yun nga, kagaya pagka tikman mo na yung boba sa ilalim na matamis. Okay naman na. Pero, hindi siya super sarap na wow, ganun. Hindi siya ganun. Normal, typical. Pero gusto ko yung gantong milk tea. Mas gusto ko yung gantong milk tea. Bakit? Nasa mo yung tiyan. Parang ano lang yan eh, parang kape. Parang ka nagkape. Pero hindi mo lasa yung kape, magugustuhan mo ba yun? Hindi rin. Okay guys, so dito na rin matatapos yung ating Hong Kong trip. And sadly, that's the end of our trip and maghihiwalay na kami maya-maya. Kasi it's already 1:22 na at maaga din yung flight nila. So, kailangan na rin namin mauna since somehow pa ang aming airport. So, ayun, for this trip, super na-enjoy ko siya, especially yung bonding. So, super na-enjoy ko siya since nakapag-bonding ulit after 2 years namin mag-travel. Pero, first time kasi na kaming apat lang talaga totally and this is our childhood dream. And finally, na-fulfill namin siya. So, that's why super na-enjoy namin siya. How about you guys? So, kamusta ang inyong experience in Hong Kong and Macau trip natin? Actually, masaya siya. Tsaka kasi, though may mga curves, pero it made the trip fun. Tsaka, doon namin na-realize na mahaba yung mga pasensya namin sa isa't isa. Hindi, kumbaga, like yung mga namin, ugali namin, doon na test. And so far, wala naman kami naging away. Yeah, so I'm happy about that. Hong Kong, tapos Macau. Ang na-realize namin, kasi dahil first trip namin tong apat, mga bata kami. Feeling nga namin, para kaming mga 18 years old na naglalakbay sa iba't ibang lugar eh. Hindi namin feeling na na adulting na kami. Ang na-realize namin, ako, na hanggat bata, may lakas ka, enjoy mo yung panahon mo na makapag-travel kung minsan-minsan. I-treat mo yung sarili mo kasi kapag lumipas yung panahon, matanda ka na, katulad ng napanood nyo siguro dito sa vlog, panay lakad, nakakapagod, di ba? Tapos yung mga rides na extreme, hindi mo na magagawa yun kapag tumanda ka na, sakit na ng balakang mo. Diba? Ma-heart attack ka pa. Pero hanggat bata, enjoy mo yung panahon. Saka yung kinikita mo muna ng pera para makapag-enjoy mo na yung panahon mo. Huwag mong tipirin yung sarili mo. Don't deprive yourself. Ang masasabi ko lang ay, money come, money go. Totoo yun, guys. Kaya hanggat bata pa, as per me siya, iyon, sulitin natin yung ganitong mga opportunity kasi who knows kung anong pwedeng mangyari. Bukas, hindi natin alam. At least, nakapag-bonding kaming apat and super nilulook forward talaga namin to. Ito talaga yung parang dream namin. Yeah, first ever travel together. Naka-apat lang kami and meron kaming parang sticky note dati, way back 2023, I think, na, yeah, the picture here. Yon na gusto namin mag-travel na apat lang, and yon natupad na, oo. 2026 2025 yung nakasulat. Oh, At least 2025. nakakatuwa lang kasi may kanya-kanya na kaming mga work, and
magagawa na namin yung mga gusto naming ma-experience. And sobrang memorable lang din talaga kasi, ayun, mas nasubok yung pasensya namin sa isa't isa and so on, yan lang. Naubos na nga. Naubos na nga eh. Ano na nga eh, kala namin magkakasin war na kami sa ano eh, sa Macau eh. Pasensya ka mo yung maglilinis na Ala, tapos babalik ako dun. Ayun. Natin nandun. So, tignan natin kung ano yung next namin na pupuntahan. Next year, Japan. See you! Should I say the year and month and next namin, Mandaluyong. Okay guys, so super na-enjoy talaga namin tong trip na to and sana kayo din na-enjoy nyo yung panonood ng aking vlog. So once again guys, if you find this video helpful, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell so you get updated every time I upload a new video. Thank you guys for watching. See you again on my next vlog. Bye bye! It started in a random conversation at the cafe where my cousins and I wrote one simple dream on a piece of paper. Traveling internationally someday. We didn't know how it would happen and had no clear plan. Just a small hope we kept in our hearts. But life has a way of working things out in time. When you keep going without answers, the right moments slowly come together. Now, standing on our first international trip, it feels like a reminder that nothing is impossible when you trust the process. Dreams really do come true at the right time.